Ayaw bang mag-rotate ng electric fan mo? Ito yung dahilan. Yan, pag standard yung electric fan mo, yan yung kalimitan na nasisira. Isa lang yan sa mga dahilan kung bakit hindi tumutuloy mag-rotate yung electric fan mo. Huwag mo yan itatapon. Pagkatapos kong mabutasan, ooperahin ko siya. Yan. Yan yung tiyagain mo lang, meron ka ulit magagamit. Kasi kung bibili ka uli, siguro mga pagka dito kasi sa lugar ko 100 na yan eh. Pag umorder ka siguro mas mahal pa. Pag umorder ka sa Shopee, Lazada. Pag naman pumunta ka sa tindahan na medyo malapit-lapit sa o kaya mga talagang bagsakan, siguro mabibili mo mga 80 o kaya 75. Pag naman wholesale siguro yan mga 60 lang o mga 4, basta maglalaro yan 45 to 65 sa wholesale. Pero pagka nandun ka na sa lugar mo na malayo, tapos ang problema yung wala kang mabili. Yun ang problema dyan. May pambili ka, wala ka namang mabili. Kaya itong ginagawa ko, malaking tulong to para sa paglutas mo sa problema o yung pagto-troubleshoot mo na wala kang mahagilap na maipang papalit. Pwedeng mo itong gawin. Kaya nga nababanggit ko palagi sa aking pagtuturo na hindi ako bumibili ng mga parts ng electric fan at saka ng washing machine. Kalimitan niya nakukuha ko rin sa mga junk. So ayan, pagkatapos ko siyang matahi, lalagyan ko lang siya ng dikit. Kaya ikakabit ko na uli, pwede na uli siya. Hindi ako bumili. Yan, okay na. So iikot na uli yung electric fan mo. Ito naman yung mga mga naipon ko. Mga defective na gearbox. Bali assorted yan. Bali ito yung time na i-segregate ko siya para pag na-segregate ko kasi yan, malaking tulong ang magagawa niyan. Wala po diyang matatapon. Pati yung tornilyo niyan ng mga may kalawang na sinesave ko pa rin yan dahil yan po ay magiging bago uli. Lahat na yata ng klase ng gearbox na bagong labas. Meron ding maliligaw dyan na mga old model. Pero bihira. Siguro mga pa isa-isa lang. Tulad ng sa Panasonic. Tsaka yung standard na medyo 1980s na o 90s. Meron dyan. Pag ginagawa ko ito, taunan. Naiipon ko kasi yan. Hindi ako nag-ano dyan na bukas. Kakalkalin ko yan. Tapos kinaumagahan ulit. Hindi ganon. Ayan, natapos ko na rin. Naibukod ko na siya. Lahat ng buo na pyesa. Pati itong mga tornilyo, kahit may kalawang na, kinukuha ko pa rin yan.
Bali yan pong patungkol sa tornilyo, makikita nyo rin po yung pagre-restore nyan. Wala po kung may tatapon dyan. Lahat po yan pwede pa. Lahat ng nakuha kong parts na yan na pang loob, bali yan ang ipampapalit ko doon sa mabibili ko na gearbox. Ito yung mga junk na papasama na yan sa plastic. Ito naman yung mga buo pa, bali overhaul lang yan. So yan, bali yung mga gearbox na hindi na pwede, ipapakilo na yan. Sasama ko na po ito sa sa mga plastic. Okay na. So yan yung pakinabang. Yan, bali itong gearbox, nabibili ito sa tindahan na ganito lang siya. Gearbox lang talaga, wala siyang mga gear. Kaya nga hindi siya tinawag na gearbox assembly kasi wala yung laman. Ngayon, yung mga itinabi ko na na-segregate ko na, lahat yung itinabi ko na buo, dito ko yun ikakabit. Katulad nito. So defective siya, 'di ba? Butas na siya, hindi na siya pwede. Pero yung gear niya, tsaka yung takip, yung tornilyo, buo pa. Bali yung gearbox lang yung papalitan. Kaya malaking tipid mo na magagawa dun sa mga nasira na pwede ka naman palang bumili nito. O, ililipat mo lang siyang ganyan, o. Pag nalipat mo siya, tapos na. Meron ka na uling bago. Ibig sabihin, hindi ka mamumroblema. Kung kailan na kailangan mo, wala kang madampot. So pag ganun nakarami yung naipon mo, tapos halimbawa sa loob kasi ng yung nakita nyo kasi na sinegregate ko, yun po ay ipon ko sa loob ng 1 taon. O, iba-ibang klase po na gearbox yun, o gearbox assembly. Iba-ibang itsura. So sa loob ng 1 taon, meron po ako laging ibinibigay na schedule para sa pagsisegregate. At tinatanggal ko na nga yung mga ganito na defective na, isinasama ko na po ito sa mga pakilo, sa mga plastic. At kinukuha ko rin yung bakal na nakalagay niya kasi hindi mo naman siya pwedeng ipakilo ng may bakal pa yan. Makikita niyo yung sa loob, yan, yung pinaka-busing niya sa loob, tinatanggal pa po yan bago mo maisama yan sa pakilo sa plastic. So, yung defective na yon na gearbox, napapakinabangan ko pa, nagagawa ko pa pong pera yan. Pagka sa loob ng 1 taon na pagsama-sama ko lahat ng plastic na pwede mong ipakilo, dagdag pa rin yun, nakakabili pa rin yun ng 1 electric pan o 2 electric pan. Yung 2 electric pan na yun na binili mo ng halimbawa 60, 70 o kaya 100, magagawa mo ngayon yung 2,000 pesos kung bibenta mo siya ng 1,000 isa at napatiyempo kang maganda yung brand niya. Yun yung binenta mong junk na ibili mo pa rin ng junk na i-restore mo, tapos nakinabang ka pa dito. Yan na yung hindi nagagawa ng iba. Sana kung mapanood mo yung video ko, isa ka na sa mag-isip, habang bata ka pa, gawin mo na yung ganyan. Marami kayong makikita. Ang parts ng electric pan nasa estimate ko ng 48 pieces. Lahat yun nire-restore ko. Hindi po ako bumibili. Wala po akong binibili. Itong gantong pinaka-washer, hindi ko po ito binibili. Kinukuha ko lang din po ito sa mga nabibili ko. Lahat po ng parts ng electric pan tsaka ng washing,
Ang pinaka common na nabibili ko lang minsan na pag wala na talaga akong makuha dun sa junk na nabili ko, yung busing lang. Busing shafting, pero bibihira po yun. Pero kalimitan, hindi na po talaga ako bumibili. Halos lahat ng nire-repair ko, nire-restore ko, galing din po dun sa mga nabibili ko na junk. Yan yung pinaka ganti nung pagtsatsaga mo sa paghahunt mo. Pinakamahalaga sa lahat na nandun ka na sa level na ikaw ay isa ng hunter, no? Pag ang level kasi ng ating pagiging technician ay magaling, matinik, mahusay, master, at mapupunta ka na sa hunter. Dapat pag master ka na, mapunta ka sa hunter, dahil sa hunter nandun yung mas malaking pera kaysa dun sa maging master ka lang.